sa atong pagsugod, basa ka sa diri sa Salmo 68 4 padulong sa 6. Ang kaning Salmo 68 4 to 6 mga pag-awit mga pagdaig, mga pag-awit o niya na siya daring kuan na gidaring maglipay kamo kana maglipay kamo sa presensya sa Ginoo. Tungod maglipay ta tungod kay maglipay ta kay na kanato ang Ginoo, kana maglipay ta tungod kay wala na ta nabilanggo diha sa ato ang mga sala or sa ato ang mga sala kani ato kana maglipay ta tungod di kanunay na ang Ginoo gatabang sa ato sa mga kalisod kana o usab maglipay ta tungod kay ana ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing ang kinaginakuan diri nga templo sa ato ang kaugalingon, sa ato ang sulod, sa ato ang kaugalingon. Itong basahon sa Salmo 68 4 to 6 nagingon dari pag-awit kamo ngadto sa Dios, pag-awit kamo mga pagdaig sa iyang ngalan. Andama ang dalan alang kaniya nga nagsakay sa kapanganuran nga ang ngalan niya mao si Yahweh. Paglipay kamo sa iyang presensya. Ang Diyos nagpuyo sa iyang balaang templo, nag-amuma sa mga walay amahan, sa wala na amahan o nanalipod sa mga biyuda. Gihatagan niyang punoy-anan ang nag-inusara o gihatagan niyang kagawasan ang mga binilanggo. Apan ang mga masupilon nagpuyo sa yuta nga ugam. Apo ta? Labing bala ng mga Diyos, Lord, salamat kay Ginoo sa imong grasya ng Ginoo, salamat Ginoo kung sa Ginoo diri sa amoa. Salamat Ginoo sa Sunday service ng Ginoo nga nagka-tapok ni karon Ginoo. Lord, ginatugyan na mo da kanimo ang tanan ng Ginoo o among mga paghangyo ng Ginoo karon Ginoo. Makasabot din ni Ginoo, samtang ni Ginoo sa ulo Ginoo nga pwede kahatag Ginoo sa kinabuhi ng Ginoo, sa sugo ng Lord God, o paglaot Ginoo, dili ni mabuhi ng Ginoo kung wala ng Ginoo. Bisan ng Ginoo sa mga naipart mo karon Ginoo, ikaw panalangin ng kanila Ginoo, labi ng Ginoo sa kadala sa ulo, ikaw maghatag Ginoo sa imong langit nun Ginoo, alam Ginoo. Lord, itugyan na mo na kanino ang tanan, ini ang binaangko, salamatan ng binapangayo, sa ngalan ng Jesus ang Diyos. Amen. Okay, so maayong buntag sa tanan. Sige, so lingi sa wala, lingi sa tuo, pahiyumi ang katapad mo. Okay, so grabe ka ng it's another Sunday to celebrate the Lord's Day. Kung sa ka maayo ang Ginoo and gina-encourage na ka matagos na let's just focus on the Lord today, not on ourselves, not on anyone, but on the Lord today. Kaya siya, deserve niya. Dili niya deserve nga maduha-duhaon ng kasing-kasing. Dili niya deserve ang kasing-kasing nga puno sa mga kanang daotang tinuha. And the Lord searches our heart. So, ako gina-encourage ang matagos sa karon nga kana i-focus lang ginatawag kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios. So, matong padali sa Salmo 9 versikulo 1 hangtod sa 2. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuokong kasing-kasing. Isay-say ko ang tanang utang nga kahigulungan nga imong gibuhat. Tungod kanimo pag-awit ako nga malipayon, awitan ko ikaw mga pagdaig o Dios nga labing gamhanan. So, brothers and sisters, if tanaw na to atong palibot, maka-meditate ta kung giunsa ang pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan, kung giunsa niya pagbuhat ang kalangitan. Kaya lagi unsa ang Dios nga nagbuhat ining tanan, and walay makatukib, walay makasugod
sa kaalam, kahibalo, o sa mga binuhat sa Ginoo. And ang ayan siya kadayon, ang ayan nga i-focus nato atong tagsa-tagsa kakaugalingon nanha sa Ginoo nga nagbuhat sa kalibutan. So, ano siyang dayon nga rin natakta isuon? Buhat sa kalangitan, ikaw ang Diyos na buhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na buhat sa tunan kinabuhi, aron magagay sa inunan. Simbahon ka, Diyos na damhanan, magasimbahon ka. Kagaawitan, kagaawitan ka. Diyos na balaan, magasimbahon ka. Sige, ikaw ang magbuhat. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan, ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanan kinabuhi, aron magalay sa libutan. Kagasimbahon, kagasimbahon ka. Diyos na damhanan, kagasimbahon ka. Kagaawitan, kagaawitan ka. Diyos na balaan, kagasimbahon ka. Kagasimbahon, kagasimbahon ka. Diyos na damhanan, kagasimbahon ka. Kagaawitan, kagaawitan ka. Diyos na balaan, Diyos na balaan, kagasimbahon ka. Kagasimbahon ka. Amen! Patayin na sa pagkain sa atong buhay na Diyos. Kristo ano, ay sa daghanan ng puso, matapahiyo, lihabong, walay angan, nagkabalatan. Siyang nagtiyot, nagkagahon sa wasig pagkaamino. Masyadong na
So, pwede na tayo mag-leave ko ng balik. Guys, magbuntag sa tanan pag-usap. Ibuntag! So, lagi welcome ang tanan sa atong panibahang karon sa medyo ang uban wala talaga ito sa Cagayan. Nagapilo ko ng sa Rio Kika. Nagpadayon na talaga. So, kana, praise God, no? Tungod kayo walay puto lang itong pagsimba talaga. Lagi, luyo po ang buwan. Kaya pag-pinos po sa Ginoo. So, kana, and then ang akong buwan karon is church announcement, no? So, kana ang una is ang prayer meeting. So, lagi ka-start ta 6:30 PM to time sa 8:30 but usahay yung isa kakasunod. So, kana usahay ka amas kita ni 30, no? Usahay alas 7 na kita mga sugod po. So, kana encourage ang tanan to one girl to come kana and then lagi ang pakampo kani usan isa sa akong one girl importante na kuan dili ni kay part sa atong kinabuhi but ang pakampo is mo lang atong kinabuhi, no? So kana hinaut na mag-invite mo, no? Mag-invite mo sa inyong mga kailatol. So kana lang then ang sunod is ang okay year come, so August 24 to 25, no? So kana this coming next ano na ba? Next. The other one pa, Sunday. So kana hinaut na ako ngayon, no? So kana pagkatubuhan no? So kana daghan mo matunan namin, no? Daghan nga po kayo matunan namin about sa puro sa Ginoo kana. So kana lang dayon sunod is lagi atong Sunday service, no? So kana pagpakan atong ginawa na kapadayon ta, no? Kapadayon na dali sa atong Sunday service kana dayon kana atong pasalamatan ang Ginoo na walay puto lang atong Sunday service dali sa atong center. So kana lang encourage ang tanan na mag-invite pa gyud, no? Mag-invite pa gyud. So kana lang and then lagi nagiban na sa kuan akong discipleship, no? Natay discipleship dili, no? So kana salamat na nato ang ano family life, no? Nga discipleship, no? Sa curing circle nga discipleship, no? Tungod kay lagi padayon pa sa atong discipleship dili ibig mura kakalay na itong kuhan ng schedule ba napay discipleship trip, no? Kung kay Jesus Christ na po siya din nga disciples, no? So yung kana kita mga disciples man ni Christ, so kinahanglan po nga pagkuhan mo ta, no? So mga tao nga ato kung mahimot ang discipler para mag-disciple sa uban, no? Magtudot po sa uban. So kana
Gina-encourage ang tanan nga mag-apel mo, no? Kung kay importante gyapon kay niya sa discipleship. Pulong ra gyapon sa Ginoo ang ginaiskutan, no? Wala na ang diskutan amin kung dili ang pulong ra gyapon sa Ginoo. So, kana kani family time, no? For husband and wife. No, ato nahitabo ni last Sunday, no? So, ang sunod ani nga session is September na po nga kuan sa isa ka bulan isa ra man kuanana. So kana siya dayon kuan ang atong diet sa offering is nara sa likod, no? Dili na taga kuan tinatod lang siya gina suroy o ginaputang dalibat nara siya sa likod. So depende na sa inyo maghatag mo matulong dito, no? Ingana. So ingana ra siya. So kana lang siguro, no? Kana lang siguro, and then magbasa lang ko sa purong sa Ginoo. Sumpayan na kung gibasa na ako last Sunday dito sa Matthew, no? Matthew 2:1 to 12, no? Ay kung tayo mga bisita gikan sa Sidlakan, no? Kani sa chapter 1, 18 to 24 ang gibasa last Sunday about sa pagkatao ni Kristo Jesus, no? So dari sa kuan chapter 2, so kani atong basahan, no? Natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa Sidlakan. Ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong haris sa mga Hudyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa Sidlakan o miyani kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutan, ingon man ang libuok Jerusalem. Itigom niya ang kadakuan sa mga pari o ang mga magtutundo sa balawd o ipangutanan niya sila. Asa man patawo ang Mesiyas, sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mo'y magmando sa akong katawan sa Israel. Usa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamang bisita nga gikan sa Sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untong at takna sa pagsubang sa bituon. Ipato niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw ka mo o pangita pag-ayo ang bata o kung kaplagan na ninyo siya, nabaluwa ako aron muato o mo simba usab kaniya. Kuman nila mapaminaw ang hari, naglakaw sila sa dito na sila sa dalan. Nakita nila pag-usap ang bituon nga ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon o naguna kini kanila hangtod nga niabot kini o nihulong sa tungod gayot sa limutan sa bata. Kunya isulod sila sa balay kung nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila o simba sa bata, kunya giablihan nila ang ilang mga gasa o mihalad sila kaniya ulawan, insinso o mira. Pinaagi sa nanggo, magmunan sila sa Dios sa dili pagbalik kadto kang Herodes usa na mauli sila agi sa laing dalan. So alam, so ang pagkatao ni Jesus, no? So magampot ba? Labi pala nung langit ko ng mga Ginoo na sa langit, salamat kay Ginoo sa pribilehiyo Ginoo nga kami nagyatagan karong adlaw sa pagsimba diya sa mga sa Espiritu kamaturan sa pamilya Ginoo sa kusog sa sifting ng mga diri o
ug sa kinabuhi sa kaluwasan ang gihatag ka ng Ginoo. Karon nga kung Ginoo hinawag Ginoo itong uban ka namo bisan sa pamaginoo sa among kahit sa Ginoo sa matag usa blessed Ginoo ug sa ilang mga trabaho Ginoo ihatag nga kaalam ug puso nga kinahanglan sa mga negosyo o mga upa na naaman Ginoo kana kami nag-ampol ka Ginoo mahibalo Ginoo sa panalangin ana Ginoo. So ang ginatugyan kanimo ang mga kaugalingon karon nga buntag naagi sa pagsimba namo sa imo ang Espiritu pangaturan Ginoo. Sabta kami at liham mo ng kasing-kasing ang damang matag-usa Ginoo na mahatag ginamo ang ngayon na pagsimba sa imo. Ang ginampo kay pasalamatan ang sa ngalan ni Kristo ang pusong manluwas. Amen. Sige, so ginahangyo na ko ang matag-usa sa pag-ilog pag-usab. Before na mo ato sa most important part sa ato ang panimbahog karon, let's take this privilege na makahatag og pag-awit sa Ginoo. And nindot kaayo mo awit sa Ginoo nga wa kay laing tinguha kundi mahatagan siya sa himaya ug tungog nga nasakto uyon sa iyang kabubuton. So, matod pa diri sa Salmo 92, versikulo 5 hangtod sa 8. Pagkakahigulungan sa imong mga buhat o Ginoo, pagkalalom sa imong mga hunahuna, dili kini masabot sa mga buang-buang o matugkad sa mga walay alamang. Bisan mutubo sama sa mga sakbot ang mga dautan ug ang tanang makasasala muuswag, mga laglag ra gihapon sila sa hindi. Kay ikaw o Ginoo labaw man sa tanan hangtod sa kahangturan. Kanan brothers and sisters, walay laing labaw, walay laing angayan nga maghari kundi ang Dios lamang. And nararapat sa kanta lagi nagingon nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. And dili deserve sa Ginoo nga nag-awit ta apan luyo ni anak kay wala nakaawit sa Ginoo nga atong kinabuhi. And right now I'm encouraging everyone, sing with us atong awitan ang Ginoo sa tinud-anay nga pag-awit. Atong awitan ang Ginoo ang atong una-una o kasing-kasing is centered by Him only. And so God, You have been so good. Sugad ka niya ito, Ginoo, ang imong gugma, walay paglubad. Hangtod karon, pabilin ang among pagkanutan, apan mas galabaw ang imong paghibog mga higanaw, Ginoo. Basta tabangin ni Lord. Kaya ang pag-awit ng kanimo, it's the least that we can do. Pinakagamay nga butang nga among kaya mabuhat. Aron ikaw mahinuot nga higanaw, Lord. Forgive our sins, O God, sa mga sa words and actions, Lord, na wala kayo nakahatag kanimo Ginoo. Pasayuan ang mga kasing-kasing kung puno kini sa mga butang nga basura diha sa imong atubangan, Ginoo. Pasayuan ang mga huna if we think negative things towards our brothers, our sisters, and especially to what you are able to do, O God. Kung tabangin na ma-remind, Ginoo, sa imong gulma. Ma-remind kung unsa ka nag-suffer para ka na, Lord. And help us to deny ourselves right now. To have a humble heart. A sincere heart, O God, that longs to honor you, O God. Tabangin ninyo, kawitan na mo sa
insakto ng pagkakainis. Salamat sa nakita mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa pagpuli mo, hati at pasama. Jesus, ika'y nakilain magpapailanman. Nararapat ka sa pagpuli mo, hati at pasama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
kay sikad ka ni adto hangtod karon ug sa Amen. Let us pray. Labing balaan, labing gagmanan ni Diyos. Tapos ka sa mga pagkain, mga pagpasalamat. Huwag kang lungog, ang himaya, imuhalan tayo. Salamat kayo sa grasya sa ibuhi. Ngayon mong ginhatag ka na mo. Grasya Ginoo sa gininhawa, bagong kinabuhi, ngayon mong ginhatag na kadadlaw. Salamat kayo sa pagpa-remind ni mo ka na mo, sa pagkakaroon mo niya, na ikaw ang mong kinabuhi. Ikaw ang tuburan Ginoo sa mong kinabuhi. Ning kongregasyon, mahanak ng dampo. Nga magkinabuhi din kami Ginoo nga balaan, mga bagong tao, ikuhan ni mo mahal, sama sa itong dagway. Nga makita ang bunga sa pagkamatarong nga gilihan sa Holy Spirit. Kabangin kami Ginoo pag-absorb sa pulong ni mo karon na imong mawali sa imong ubos nga sulugon. Kabangin kami sa pagsabot sa pulong sa pagkinabuhi sa pulong. Kundi Ginoo pinaagi niya na nasabtan na mo ang imong katuyuan, ang imong knowledge, ang imong will, nasabtan Ginoo. Saan pa sa mga reaksyonan karon Ginoo na nasa kanya yan, ikaw maghahatag ka nila Ginoo. Saan ka pa sila sa panginahanglan nila espiritual, kanamong tanan Ginoo. Kabangin kami na kung unsa man ang mga hindrance, ang mga babag nga nasa kasing-kasing karon. Kabangin mi Ginoo nga mawala ang Ginoo ng mga kabalaka sa nagkadaiya ng mga problema. Ilisi ka ng Ginoo sa gugma, sa paglaom nga naagaling. Kami nag-aapo Ginoo sa pagpadayon sa mong gibuhat ng karon sa paghimaya kanimo. Ikaw yun Ginoo ang sentro sa mong pagsimba. Salamat kayo Ginoo. Kinailan na mo kanan na kinikrasya lamang ikan kanimo. Ginatugyan na kubalik kanan nga mga pagpasalamat. Kanang tumong himaya di lamang sa mong ngalan Ginoo na maayo. In Jesus' name. Amen. Mayong buntag sa tanan. Buntag. Kumusta ang tagusa? Kira? Ang mga estudyante, kumusta naman mo? Kasi na ninyo? Bilang? Welcome sa tanan, sa atong panimbawan karon. So kung atong makita nga ang atong mga kauban diri wala sila karon tungod kay naay gipahigayon nga small group conference at the same time anniversary sa Jamsi CDO unang sila gapon dito ang atong mga kauban katong wala ninyo makita dinhi tuwa sila dito. So mauna ang bisan pa man nga jutay rata apan dili ni babag, dili ni may mong rason nga dili ta mapadayon sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Kay dili man tao ang atong gianhin dinhi kundi ang buhay nga Dios. So ginausap na ko welcome ang tanan ato sa palakpakan ng buhay nga Dios. Ayon ato sa ginpahiyuman ang atong mga kauban before ta mag-start kay basig na yung mga
unnecessary nga tuwan na hindi nato ma-absorb ang pulong sa Ginoo. Kaya basig na tayo mga ipangkago diha ng mga kayugot, mga kayubo sa itong isig ka magtutuo. Kada. So, last nga ako'y nag-preach sa series nga naagap ko sa 1 Peter chapter 2. So, kanto alang sa wala karon pa nakabalik pagsimba, basig matingala mo nga ingana ang atong isgutanan karon tungod kay gibay verse by verse nato pag preach kay aron masabtan gid nato kung unsa ang ipaabot sa nagsulat sa apostoles sa tuwa kay lisod kayo nga mag-preach ko dinhi nga ako ray nakasabot nya kamo wa mo kasabot kung nganong ingana ang flow, nganong ingana ang dagan sa istorya, nganong ingana ang sulod sa sulat sa usa ka apostoles. So ang atong kuan is sa 1 Peter chapter 2 verse 18 na ta karon kay niagi 16 to 17. So nagaingon diri ang pulong sa 18 sa 1 Peter chapter 2 ana dinhi kamong mga sulugoon kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon dili lamang sa mga maluluyon ug maayo kundi sa mga madaog-daogon usab. So kana lang ang atong karon basahan na ko sa English dinhi sa 1 Peter ana dinhi servants be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust. So kana ang atong discussion karon, pero before ta magsugod na igsoon para pud agi sa pag-review o agi pud sa pagsaysay niini kung unsa man ang hinungdan nganong ingani ang atong mabasa karon. Kaya para masabtan nato nga ingana di ay ang pasabot ni Apostol Paul sa mga Christians, early Christians, at the same time sa ato karon tungod kay nakuha nato ang sinugdanan ngano nga kinahanglan ang mga sulugoon magpaubos gayud sa ilang mga agalon. So, sa history ani mga kaigsunan sa Bible nga nisugod ni sa panahon nga si Emperor Nero mo'y emperor sa Roman Empire. So, kadto nga panahon na mga kaigsunan nahimo nga siya ang emperor dito. So, ang nahitabo karon kaigsuon ang gusto ni Emperor Nero tungod lagi kay nag-exist na ang empire, ang templo, ang kanang kingharian dito. Kung sa ato pa na karon sa Pilipinas ang palasyo, ano na siya kaning gusto gyud nga motukod siya pag-usab, tukuro niya pag-usab ang templo nga siya gyud mismo ang makakita o siya gyud mismo ang nagpabuhat tungod kay nag-exist na siya. So nahitabo karon tungod kay siya man ang pinakalabaw dito, siya man ang emperor, sa gikuhat niya. Gisunog niya ang Roman Empire. Gisunog. So nahitabo karon, pero ang mga Romanhon, mga igsoon, nakabalo sila, nitugod sila na ang nagsunog sa empire si Nero. Pero tungod lagi kay si Nero mao man ang empire, mao man ang emperador, o may ngutang na king sa katong sa Roman Empire, usa gikuhat niya tungod sa pagkasunog dito mga kaigsunan sa Roman Empire, nahimo gyud nga ang mga Romanhon nangaguba ang ilang mga religious nga mga elements, mga Diyos nila nangasunog, ilang templo, ilang shrines, ang mga kabalayan nila
apil ang ilang mga idols, kanang mga Diyos-Diyos nila, na nga sunog. Nga grabe sila ka-devastated kayo nga wala na sila paglaom. Kaya ikaw daw kung masunog ang balay, di ba? Malipay ba ka o mag-uol ka, masuko ka. So, normal, ang ilang gibati is nag-uol na wala ng paglaom. So, pagtanaw ni King Nero, o ni Pero Nero, may ana na nahitabo, ang nahuna-hunaan niya, nga mahimo nga mo'y mapasahinlan sa nahitabo nga sunog ang mga Kristohanon. So nahimo siya nga pasahinlan niya aron mo'y pasulod sa taga-Roma ang mga Kristohanon nga naasulod sa Roman Empire. So, kaya nga pangitabo dali ni kailap ang kanang balita, kay siyempre siya man ang nagstorya, naman siya gabong. No? Siya may emperor dito. So iya gipasugilon niya ito sa mga katawhan nga ang nagsunog sa empire ang Kristohanon. So kung na nahitabo igsuon niya tungod kay sa mga panghitabo mo may pasanginlan ang mga Kristohanon, siyempre ang mga Romanon suko gud kay sila sa mga Kristohanon. Niya mo na hinungdan nga sa 1 Peter chapter 1 verse 1 kung atong mabasa diyan ang igsuon. Kung sa giingon ni Apostol Peter dinhi, ana siya gikan ni Pedro, apostol ni Jesucristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatipulaad o nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Punto, sa Galacia, Cappadocia, Asia o Bithynia. Mo na hinungdan nga nagkatipulaad ang mga Kristohanon niadtong panahon tungod kay sila ang ipasanginlan nga mo'y misunog sa Roman Empire. So, tungod at mga pangitabo ang mga kaigsunan, nakatibulaag na sila, nagingan ni Pedro og exile, tungod kay bago nagkatag sila sa mga lalawigan. Kung atong ibutang karon din sa tuwa, Pilipinas. Kunya nahitabo gisunog ang Malacañang. So ang ipasanginlan mga Kristohanon. So nagkatag sila, Luzon, Visayas, Mindanao. No? So, mo na sila karon nga nakatibulaag sa Puntos, sa Galacia, mga lugar na siya ang sakop yapon sa empire sa Roma. Sa Cappadocia, Asia, Bithynia. Sumo ka na ang mga lugar nga gipadala ni Apostol Paul sa maong sulat. So ang unod sa sulat, mao kini ang pag-strengthen, pagpalikol sa mga Kristohanon tungod kay grabe kay nagtaas ang persecution sa mga magtotoo dito tungod ato nga mga pangitabuan. Nga naanay daan nga kasuko, naanay daan nga bangit, nanadaan nga grudge ang kining Roma o mga Kristohanon tungod kay kaning mga Kristohanon sige yun nila og buyagon ang mga Roma nga di lagi magtuwa na ng mga Dios kay naa Ginoo. So misamot pa nun nga sila yung ipasalinan nga may nisunog. Sumoto dito nasugod ang persecution, dito nasugod ang suffering sa nagkadaiya nga Christian nga nagkatibulag tibuok empire sa Roma. So aron atong nasabtan. So dito ni sugod. Nga ano di ay nga nagsulat si Apostol Peter niini mga Kristohanon nga nakatibulag nga kinahanglan nga magpadayon sa pagpanalagad taliwala sa mga kining hostility, sa mga unbelievers, sa kaning madumtanon, unfriendly nga mga unbelievers. So at least na natin idea daan nga hindi ay nga gisulat ni Apostol Peter sa mga magtutuo. So nanatay idea kung anong ingani ang isulat niya nga servants be subject to your master. So kung tanaw na to karon nga igsoon lahi kay siya nga kinaiya sa tawhanon sa Kristohanon. Kay kita, mo ang tagawtan, mudumot yun ta. Siyempre. Mudumot yun ta. Pero kung sa may isulti ni Apostol Peter din, nga, bisan pa sa gibuhat ni King Nero sa ila, ni Pero Nero, nga gipasangin lang sila nga mo nisunog sa empire sa Roma, gikuman, gyapon sila, nga mag-subject, magpailaw, umutuo, magtuo sila sa ilang mga agalon. Nga nisugod diri sa
verse 13 paingon sa 17 nga kinahanglan mo submita sa authority, sa pamalaod, sa social structure sa society. Nga dili mo pasabot nga gawason ka as a Christians nga dili na ta mutuo sa mga magbabalaod niini kalibutan. Kay kanang mga gobyerno giminister na sa Ginoo, mo gisulat ni Apostol Paul dito sa Romans 13. Nga kanang mga gikan sa mga kung sa ato diri president paingon sa lowest nga sikta sa panggobyerno, ang Ginoo mooy nagkastar anak. No. So kana. So mo na naitabo ang persecution ni sugod dito. Mo na nga nikatag ang mga Kristiyano dito. Unya giingon dahil ni Peter dire sa verse 11 sa chapter 2 nga nag-ana sa dinhi, Beloved, I urge you as the sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which war against your soul. So yan ipahimangnuan ang mga Kristiyano nga nagkatigulaan dito sa mga area sa Pontus, sa Galacia o sa Cappadocia, sa Asia o sa Bithynia nga ana si Apostol Peter nga kinahanglan nga dili alikayan ang mga ang lawas ng mga kailigon nga mo'y kanunay nga nakig-away sa atong espirituhanon nga aspect. So, sa atong topic karon, ang naitabuan ni mo to lagi ang atong gibasa sa chapter 18. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So kung Bisaya pa na, balik ko na ito basa, ana sa dinhi, kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon o magmakinahuron sa inyong mga agalon. Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo kundi sa mga madaog-daogon usab. So klaro kayo. Dili lang sa maluluyon kundi sa madaog-daogon. Karon, diha magtuyok ang atong discussion karon, ang atong topic karon. So, gikuman ang mga Kristohanon nga gigsoon nga magkinabuhi gyud as a Christians taliwala sa kaning grabe ka madinungtanon nga mga unbelievers. Nga kung ato makita igsoon, ang pinakadako gyud nga unod aning sulat ni Apostol Pedro, aning 1 Peter is suffering. Munang dili angay ikatingala sa mga Kristiyano na makapangutan ng Kristiyano antos man. Ang early Christian wala sila kapangutan kay mo kini dako kayo nga katuyuan purpose nga may balaan sa Kristiyano kining nagtaas nga suffering tungod sa mga persecution dito sa mga tao. Nga diya sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, makita gini mo diya nga ang strengthening ang pagkuman ni Apostol Pedro sa mga magtuto ang kinahanglan nga magpadayon yun taliwala sa mga pagsulay, sa mga problema nga niabot sa ilang kinabuhi. Nga bisan pag ayo-ayo sila og yatak, ipasangin lang sila sa king, pero still naagyapon ang kuman nga kinahanglan nga musubject sila sa authority. Mupatuo sila sa mga namunuan. So, ang pangutana karon nato nga ang practical karon nga pangutana is kaning unsa what should be the Christian's attitude towards hostility. Unsa dapat ang kinabuhi sa Kristiyano ang Kristiyano? Unsa ang mga kinaiya nga atong huktan kaliwala sa mga unbelievers. Kaliwala sa wala nito o kanato, mga unbelievers. Mahimong ba nga kung unsa po ang ikinabuhi nila, ato pong ikinabuhi, kung tao na punta, padarata nila. Wala ba'y kalahian nga kinaiya nga ito ipakita sa mga unbelievers. Tumunay pangutana karon. What should be the Christian's attitude towards hostility? Kaning hostility man igsoon kaning dili mahigalaon, malinungtanon, mo sila mga unbelievers.
So kung napuyo, tungod kay nag-exile sila sa nakadayang lugar, sa Puntos, sa Galacia, sa Cappadocia, kung asa sila nahimutang, gisulatan ni Apostol Pedro nga, kinahanglan, kini, kay Christian man ka, mauni ang imong ikinabuhi, taliwala ang mga unbelievers nga nakaroon diha sa inyo. So like sa ito karon, natas malay-balay. Nagkadaiya nga barangay, kadaiya nga sityo. Kung asa ka nabutang karon, kung asa ta gibutang sa Ginoo, kinahanglan nga ang identity nimo magpabilin nga Christian, pinaagi sa imong pagkinabuhi. So man ay gusto ni Apostol Pedro nga ipaabot sa tuwa. Nga naibala na to nga ang pinakadako gyud nga unod aning yang sulat is ang kaning suffering, no? So ang purpose ani nga sulat aron pagtudlo unsaon nato o unsaon sa early Christian pag kinabuhi nga sa taliwala sa mga madinungtanon nga mga katawhan unsa may una nga dili dapat mawala sa usa ka Kristiyanon. Dapat dili mawala ang kaning paglaom. Dapat dili mawala ning pagsalig sa Ginoo. Nga dapat dili mawala nga paabot ta sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Kay kana nga mga butanga kung magpabili na sa tuwa dili na mahimo nga dalita magmubiya sa atong pagtuo tungod kay anang mga paglauma nabutang naman sa atong kasing-kasing una. Mo na gisulti na sa mga early Christians ug atuwa. Then nagkuman si Apostol Peter sa mga Kristohanon nga kinahanglan mo submit, mutuo, magpailaw sa mga otoridad nga gibutang diri sa kalibutan. Bisan pa sa katong mga dautan o katong mga maayo. So walay pili. Ang Kristohanon nga makita nato nga ang atong pinuyanan ang langit. Muna kung kita diri as ang exile, kita diri as mga foreigner, kaya tawag sa ato kung kato kag laing lugar, palitan man ning Amerikano sa atong lugar, foreigner ang tawag nato sa ila. Kita po kung ato ka dito, foreigner gyapon ang tawag nila sa ato. No, ana. So, mga foreigner tanin kalibutan that's why dami yung persecution sa ato kay dili nila masabot ang atong pagkinabuhi. At the same time, di po nato masabot ang ilang pagkinabuhi. Kay kita balaan naman nga pagkatao. Sila nagpadayon sa ilang ibuhaton. So, ang katuyuan mo to, nga, ana siya, si Peter, nga, unsaon man nato pag kinabuhi, as a Christian, as a sojourner, as a foreigner, nga kani nga kalibutan, naghiharian, gi-energize ni Satan, nga siya nagkuan din mo nang daghan kayo ug mga kabilingan, daghan kayo mga problema, daghan mga temptation, daghan kayo makita tungod kay dili ta taga dinhi. Mo na ginakuman pero mga Christians nga di kita makilubilo, nini kalibutan na kay dili lagi ta taga dinhi. Kung naglakaw ta, ginahimo lang sa anod ng kapahulayan dinhi kay ugma kung padulong ta dito sa atong adtuan, which is ang langit. Ito ka dito ta, mga gisulti na dinhi sa 11. So, generous na ta dinhi. So, mo to nga, ginakuman, nga dili lang tamay mo nga musubmit o magpailawon sa atong mga agalon, kundi magpailawon ta, bisan pa sa mga katong mga harsh o katong mga buotan. So, kani karon kuan kayo kanang timely kayo kay kita tanan diri mga trabahante nasa gobyerno naapod sa ang target man gid ani is kining servants na kanang helper, no, diba? Nga helper, mga estudyante naapod ang inyong mga maestra. So karon may paan na to nga ani dapat. So kaning servants mga igsoon, servants, ga-exist na gyud ni siya ikan pa sa panahon lang Abraham, maubos. Kay grabe sila mga servants dito nga ang kuan dito slaves, mga ulipon. So kung makita mo dito kung unsay sulti sa mga ulipon, mga slaves,
mga servants, gyud sila reklamo sa pag unsay ipabuhat sa mga agalon. So ang Greek word na is kining gitawag na oikites, o ang buot pasabot na is house servant. House servant, buot pasabot helper. So kung kita po mga trabahante, tinatawag yapon nga servant kay naman tay employer. No? Na tay employer. So mabala na to karon paunsa na to pag kinabuhi anak. Now, dayon ang secondary is kining submission. Nato naman ang naisgutan submission nga. Ang buot pasabot sa submission sa Greek is pupotaso. Nga buot pasabot is kani nga attitude is gapaubos. No? Master, gapaubos ka sa iya ha. Nga dili lang nga submission lang kundi with respect. Nga ang lain nga term sa respect is fair. Kahadlok. Kung atong ibase sa kasulatan, nga nag-ingon diya sa Proverbs 1:7, ana diya ang kasulatan sa Proverbs 1:7. Agi anang kana nga isgutan. Matod niya din sa Proverbs 1:7, ang pagtahod o pagpaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. So, kung pasabot igsoon nga kaning fear nga kaning respect nga equivalent sa fear nga kung nakay respeto, nakay pagpailawom sa usa ka agalon nimo, earthly master, kapasabot ka na igsoon nga naapod kay kahadlok sa Ginoo. So, kung atong basahon lang kaning chapter 2 paingon sa kaning nga chapter 2, kaning nga chapter ang gisgutan nani nga kinaiya kang Hesukristo. Ang iyang attributes, ang iyang kinaiya. So mo na dapat niya kaning gipangbasa nato ni nga verse paingon sa 13 paingon sa 18 karon, mo ni ang kinaiya ni Hesukristo nga dapat niya nato sundon. Kay siya ang atong example, siya ang atong model kinabuhi. So, mo to ang gisulti niya nga servants, be subject to your masters, earthly masters, with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Nga dili lang isa katong mga maayo, apan katusab sa dili mga maayo nga atong mga agalon. Ginakuman gina nga dapat mo submit ta mga Kristohanon. So na ay identity. Karon, likot na padayon. Ang kinabuhi sa tao nga wala pa'y Ginoo, ano siya? Maayo ko sa maayo na ko. Diba? Familiar na? Maayo ko sa maayo sa kuha. Maldita ko sa minaldita sa kuha. Iso ko sa isog sa kuha. Ano ang kinabuhi? Di ba nga naman ang kinaya sa tao sa wala pa ang Kristo sa kinabuhi? Nga na yun. Kaya kung sa'y buhaton niya sa imuha, pupoy buhaton niya nimo sa iyan. So, pag abot sa Kristohanon, nananay identity. Children, or ikutan ka sa kwan, na servants, be subject to your masters, even he is just and harsh. So, kung bisag pag unsay buhaton sa agalon sa imuha, tungod kay Kristohanon ka, dili nimo siya basta kung dili magpailaw mo ka sa submit ka, mo respect ka sa iya. So, makita nato na dako kayo og kalahian ang tawhanon nga pagkinaiya nato sa kinaiya nga Dios nun. Muna sa igsoon, be subject to your earthly master. Nga dili lang si Apostol Pedro ang nagsulti na, even si Apostol Paul, nagsulat siya dito sa church sa Ephesians, church sa Colossians, even to Timothy o kang Titus, na kinahanglan mo subject yun, mo tumangit ka sa imong earthly masters. Nga, bisan pa sa giunsa ka pagdala sa imong agalon, dili nimo siya supakon, dili nimo siya suplan. Karon, estudyante, una tas estudyante, kaya man ta sugod. Na kay terror nga instructor, unsa may una ninyo? Malipay mo.
Dili. Nga nanan nga menta maligsan man ang nikulit tigisuga. Mamagsak yun. Di ba mo man ay kasagar konsulto sa mga estudyante? Nga instead of kana isulti ipag-ampo na to sa mga usab. Ipag-ampo na to nga bakuhon sa Ginoo niyang kasing-kasing. Pero sa tawaran nga pag kinaya, kana gyud ang niya, i-curse na to. Ang atong dili ganahan nga tao. Gamay lang ikuan na. Pero makuha ka di ba? Muna atong mga mental no, balintong na karon diyan ning so nga estudyante, mo din na. Nga ikaw teacher lipay kay kag tundo dito pero ang mga estudyante nag-ugot sa imuha. Suko kayo nga ang tuni tiro kayo nga kuan teacher. Timely nga estudyante kayo klase na ninyo. Klase na ninyo. Makita ninyo na nga kamaturan nga nani ingana nga mga instructor, mga teacher. Niya kay ang pulong ang pulong. Servants, subject to your master. Estudyante, pagpaubos sa imong maestra. Maayo man sa dili pagpaubos. Trabahante, harsh employer. Harsh employer. Mora gyapon nga senaryo. Bisa ka buhat kag maayo, singkahan gyapon ka kay nasa personal nga problema sa mister sa iyang asawa bana. Ang iyong mapayuntan ikaw nga nagtrabaho dito sa opisina nga mo grade ka di na ka tubagon. Ingon din ka sa kani. Ngay pagkatawran di mo tubag. Di na denta mo respeto siya. Di na denta mo hatag og maayong pagtagad sa iya tungod lang atong mga pangitabuhat. Mga trabahante, sa mga helper sa balay. Daghan kayo ni nga kasagara gyud ang atong busing kay siyempre siya may tagas balay di. Siya gyud magbuot. Isang pagkakaon ka sugo na ka dito. Samtang kakaon ka, ipus ang kurtina. Samtang ipus mo ang kurtina panglaba dito. Samtang nang laba ka, panilig dito sa kaos. Unsa naman ang pagtrabaho anak ma'am? So ikaw bagulbol na ka. Timely ang pulong sa Ginoo. Servants, be subject to your earthly master. Even he is just and harsh to you. So nakana sa Apostol Pedro, napod sa gisulti dito sa church sa Ephesians. Sa Ephesians 6:5. Tanawa sa inyong mga Bible mga igsunan, ang gisulti ni Apostol Paul sa Ephesian church. Ana siya sa chapter 6 verse 5. Kamu mga ulipon or servants, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon, o tahura sila. See? Nagyapon, subject and respect. Buhata kini sa kinasing-kasing gayod, sa mara nga si Kristo mao inyong gihalagaran. So, aron mawala na, aron nga mahimo gyud mo marespeto ang imong amo, harsh man siya or just sa imuha, kinahanglan nga hunaw-hunaw nimo, imo kining gihimo, dili lang tungod kay dili lang kay matita siya umayo sa imuha, gibuhat nimo ni tungod kay kabubuton sa Ginoo. Sa ato o sa imuha nga magbuhat ta og maayo ngadto kanila. May isulti na dire. Himuha kini dili lamang kun himuha sa size nakananan siya dili nga. Himuha kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo, aron daygon kamo nila, kundili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasing-kasing dayon ingon nga mga ulipon ni Kristo. Nga naman, nga gisulti man ni Apostol Pablo. Kaing kinaya sa tao, sa mga servants, sa mga ulipon kaniadto. Ay ara mo trabaho na ilang busing, ilang mga agalon. Pag wala dito, para kaya haray-haray dayon, tulog. Reality, experience, working ko sa una. Tungod kay tinaro ko sa mong trabaho, bisag wala akong agalon, trabaho yun ko, mamugas, manilig, magmap. Kani akong kauban, day-da lang. Sa kay plano man yung kauban ako ba? Sus, itulit na sa pagkaamang working and maestra na. Pag ulit ka rin ito, randrakas din siya ba? Silig, map niya, bago ko na siligan siya, kuri-kuri, hugas lang siya ito. Abot sa kong busing sa inyo.
Kasi busing. Ngano, wala mo nakitabangan siya. Oray ka, pero na ko kakakita ka trabaho. Ikaw, okay ka trabaho. See? Tungod kay, ay pleasure kayo ta. Gusto kita nga tayo ta permis tao sa atong gatrabahoon. Wala na itong hatagan ako kayong value nga. Ang gusto din na itong nga magday sa ito ang Ginoo. Ang gitagaan na ito nga magday sa ito ang tao. Man pleasure kayo ta nga tao. So reality, ikasaban ko. Kaya, kapulan ko, di ko matabang. Kaya mo na ito'y permi niya makita sa ako Nagkadaabot niya, bakit ko igabuhaton? Tungod kayo, isang pag wala siya, trabaho ko. Pero katuloy sa kay wise. Wise ka siya. Ayaw na magtrabaho mong abot ka. No? So, galing paday niya, litanday isnang, kanang tagan kayo upukan ba, special nga treatment. Nga ako, lang, mahal-mahal lang ko dito. Yan, di ba ko kabalong ingatong? Hindi ko kabalong ingatong makinabuhi. Sumunay kayo ni Apostol Pablo din nga ano siya sa chapter 6 verse 6 nga himuwa kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo nga bisan di wala yung busing trabaho na diha kaya naman kanong buhaton man ani mo gibuhat mo ni tungod kay kabubuton kini sa Ginoo ug sa kinasing-kasing gyud ingana dapat ang ulipon ni Kristo nga dapat bisag dili kay appreciate sa imong earthly master, buhaton nimo ang unsay maayo nang gisugo sa Ginoo sa imo Mga ulipon. Servants, be subject to your earthly masters. Even they are harsh and unjust. Lumuna karon nga igsuon. Nya, ana pa gyud si Apostol Pablo sa church sa Colossians. Kay nganong kada church isulti man gyud ni. Tungod kay nature na sa tao nga ana gyud ang pinaiya. Nature nato na nga gyud ang atong perception. Ana siya sa Colossians chapter 3 verse 22. Ana si Apostol Paul sa taga Colossians. Colossians 3 Colossians 3:22. Ano siya din Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta, earthly masters. Ug himuwa kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo nga aron dayon kamo nila kun dili himuwa sa kinasing-kasing gayud tungod sa inyong pagtawag sa Ginoo. Sumabuhat ato ang buluhaton nato mga ulipon, mga servants. Mabuhat nato na atong mga task tungod kay atong giuna-una nga sunod sa atong kasing-kasing, dibuhat nato na siya aron pagtahod sa Ginoo. Pasabot nga wala lang ka nagtahod sa imong earthly master, but pinakalabaw nga imong gitahod ang Ginoo. Pinaagi sa imong pagtahod sa imong earthly masters. Makita nato nga layo ra kayo ang kamatuoran, ang standard sa tao kaysa Ginoo. Muna nga kita Christians, permi kita mutanaw sa standard sa Ginoo para di ta ma-discourage. Permi ta mutanaw kung unsa ang gusto sa Ginoo aron di ta mawala og paglaom. Tingnan niya si Timothy, young pastors. Yang pastor niya si Timothy o si Titus. Sa 1 Timothy chapter 1, chapter 6 verse 1. Kung mabasa nato diya sa itong mga Bible mo igsoon. Iyang i-command din si Timothy about aning masters. Ana siya din sa 1 Timothy chapter 6 verse 1. Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios o sa atong pagtulunan. Sa ingon dinhi, ulipon kinahanglan magtahod sa ilang agalon, earthly master. Kay kung magtahod ta, dili nila mapasipadan ang Ginoo. Kaya naman unsa nga pagpasipala? Maapil gid ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung usa ka Kristohanon nga ulipon o trabahanti ka sa mga panimalay, trabahanti ka nga Kristohanon,
Maapil gyud ang Ginoo kay mo nga Kristo ano ka niya nga utang ang kinabuhi ni. Kailangan ka sa Ginoo niya ano. Para man mo sa kinaila. So, kung nga ginina ni Apostol Peter si Timothy nga kinahanglan ang mga ulipon magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios o sa atong mga pagturunan, sa atong pagkakristohanon, di ta mapasipadaan. Tungod kay nagtrabaho ka dito, lahi ang iyong pagtrabaho dito kaysa dili Christians. Nga kung ang imong kauban sa trabaho, man Christian, ikaw padayon lang kadiya mahala na kung siya ayaw mo trabaho mo abot ang agalon. Kung ikaw maestra, nga bisan pa og napay dapat trabaho mo uli na kadiretso ang mga non-believers, ikaw ma-believers, padayon kung sa tiwason padayon. Kay dili tao ang imong gihatagan o kining kana nga pagbuhat nimo, dili tao ang gusto nimo nga mo appreciate sa mo kundi ang Ginoo. Muna na lahi gyud siya pasagdi kadto kay makita ra niya kung unsa ka klase nga tao. So sa pag-identify na lang palangdaan sa imong pagkinabuhi, makita na nila nga usa ka Kristiyano pinaagi sa imong buhat. Sa imong pagpakita sa pagtrabaho nimo nga wala lang nagpakaron-inon ka mo trabaho, wala lang nga ayara ka mulihok nga naana kami na ang imong bossing, kundi gibuhat yun nimo na para sa Ginoo. Mo na usa ka butang nga maka-enjoy sa usa ka Kristiyano. Nga dili mo bati og kakapoy, dili mo bati discouragement, dili mo bati og kanang kaundawon na sa trabaho tungod kay ang Ginoo man ang ginatanaw nato. Dili ang tao lang. Anak po siya dito kang Titus. Chapter 2 verse 9. Tito. Si Tito 2:9. Ano siya dito? Tudloy ang mga ulipon sa pagtahod o pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kanawa, ang kumanya din is tudluan ang mga servants sa pagtahod o pagpahimuot. Kung sa man klase pagpahimuot. Nga malipay ang imong agalon, tungod kay bisag dili ka subuon, buhaton nimo ang dapat buhaton, tungod kay nakaila ka o nakabalo ka sa subo sa Dios. Munang ang imong agalon nga, ang imong earthly master, malipay, mahimot sa imuha, tungod sa imong pagkinabuhi. Sa tanang butang, no? Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon. Na, mga ba na yung kasagara dito? Singkahan kayo kasi mga agalon, tubag ito. May mag-ikaw rin kabalong istorya, kabalong pugo. Bago na mo, pinangyaw-yaw ni mo diyan. So makaimos na mahimo nga mapasipalaan niya ang Ginoo. Mahimo nga mabira niya ang Ginoo tungod sa atong pagkinabuhi. Christian man ka ba? Nganong anak ang yapon ng imong binuhatan. Always mo balik ang istorya sa tao sa Ginoo sa atong pagkakristohano. Muna nga ingon siya tudloi ang mga ulipon sa pagtahod o pagpahimot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Na, nasagara ginakaroon sa mga mga helper. Daghan kayo. Kaya gisaligan sila sa ilang agalon pagkuhan, nangawat na dito, nangawala lang mga gamit sa ilang agalon, sa ilang panimalay. Sa gobyerno, nagtuon mo nga kanang gadala tao ang paper ikan sa opisina pa yung balay, pagpangawat na. Gamit man na sa opisina ng dadon sa balay. Pagpanawat na siya. Corruption. Even sa pagkuhan ka ng pag-time, umakak tao, lagbok-lagbok na. Naabot ka dito, alas 8:30, gibutan na dito tayo 7:30. That is sin. Pagpamakak na isuon. Tato. Pinagkota, wala man si mama nakakita. So, wala tayo kanito ko. Wala kabalo nga Ginoo na nagtanaw sa imo. Sa imong gibuhat. Muna, grabe ka
kuan sa katawhan karon, kinaya sa katawhan. Big yun. Mutog ingon ni King David o King Solomon sa iyang kuan sa Ecclesiastes nga. Gibuhat sa Diyos ang tao, pero ang tao gigilisod-lisod ang ilang kaugalingon. Nanay ko man, gibuhat yung iyaha. Kung gusto kita mo, hindi mo kagato ang standard nga. Hindi mo nga murag sayon sa ito. Ito. Pagpanawat, ana siya nga, tutoy ang mga sugon nga. Hindi mangawat sa ilang agalon. Hindi sila mangawat. Sa pagigisulti niya diri, magpabili ni noon sila nga buutan. Ug matinumanon, aron kapasidunggan ang pagtulunan may tungod sa Dios kanahon. Kung magpabilin ta nga matinahuron, kung magpabilin ta nga magpahimuot sa atong earthly masters, nga dili ta magtubag-tubag sa atong earthly master, unsay may tabo sa atong agalon? Mahimo nga kapasidunggan ang pagtulunan, ang gospel, ang teaching, mapasidunggan ni Ab. Tigot gid Kristohanon siya kay kita siya. Ano siya? So mapasidunggan niya ang Ginoo. Ang kayon siya na dalay ko ng Ginoo sa kinabuhi ang tawhan. Pinagi niini sa ligan. Ano siya nga? Kapasidunggan ang pagtulunan may tungod sa Dios nga atong manuluwas sa tanan nilang buhaton. So, ang result, makahatag siya o salvation sa atong earthly masters ng mga unbelievers tungod kay ang imong binuhatan nagpakita nga binuhatan na ni Kristo Jesus. Sumanang igsuon nga ginakumad ni Apostol Pedro lagi sa atong topic karon. Servants, be subject to your earthly master. Or servants, subject or submit to your earthly masters. Nga kaning subjection mga kaigsuonan, musubmit ta sa society. Kung makita na to, na pattern nga gihatag si Apostol Pedro. Musubject ta sa social structure sa society, musubject ka sa emperor, katong dito sa ilagay, ang ilag to emperor, man sa to sa president, ibutang na to dia, musubject ka sa president, governor, nga mo ni govern sa ato diri sa kining province, mga mayor, mga kapitan, even sa mga city leaders. Ato gina silang tuuhan. Mo na pattern gikan sa society nga sunod ana nga mo subject ta is sa earthly masters. So gikan sa sosyalidad, gikan sa authority, paingon sa mga agalon kung asa ta nanarbaho karon, government sector, private sector, mga health and supply, mga trabahante sa bisan asa na trabaho kinahanglan mo subject kita sa atong earthly master. No, gikan sa society, sa earthly masters, and ang pinakatulod dia kikining submission to the family. Submission to the family. Nga kinahanglan isulti dia sa tres nga ang asawa, kung basaw na ito sa Pedro, 1 Peter chapter 3, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. So kung ana nga ikaw asawa, kinahanglan nga magpailaw ka sa imong asawa bisan pa dili siya magtotoo kay pinaagi sa imong buhat, pinaagi sa imong pagkinaiya, ma-win mo siya mahimo nga Kristohanon. So gikan sa society, sa earthly master sa pamilya. So ingana ang pattern sa submission. Nya Christian ang Christianity mga kaigsunan, kaning Christianity nga iskutanan, dili pod pasabot nga natay katungod nga morebelta against sa atong mga superior. Wala kitay katungod ana. Sa atong social structure wala kitay katungod nga morebel. Bisan pag unfair kayo or harsh ang atong mga superior, kinahanglan mo submit gyud ka sa ilaha. Kinahanglan mo patuog gyud ka sa ilaha. So,
Karon, moingon ta. Sa may buhaton nato aron makapadayon ta sa kinabuhi nga Kristohanon. Taliwala sa mga pag-antos, taliwala sa mga persecution. Unsa man dapat ang una nato nga hinumduman? Una nato hinumduman gusto diya para gid matagan og dako kayong value ang atong pagkakristohanon is atong hinumdumon ang atong kaluwasan. Remember our great salvation. Kaya ni anang pamaagi nga hinumduman nato paunsa ta giluwas. Paunsa ang atong kinabuhi sa atong gidiscuss kanina ang atong pagkadautan. Paunsa ta nahimong matarong. Paunsa ta nagkinabuhi karon nga nagpadayon nga mahimong balaan. Pinaagi sa Holy Spirit, iya sa Holy Spirit. Nga kana nga paglaom igsoon. Tungod kay atong giampingan ang salvation nga nasa tuwa, mahimo nga ang mga butang nga atong pangbuhaton diri sa kalibutan. Nga kita mangulipon man sa bisag unsa nga employer. Trabahante man ta sa kabalayan, nagtrabaho man ta sa gobyerno, nagtrabaho ta sa private sectors, nag-teach ta, nagtudlo ta, bisan asa nga social structure sa society. Pabiling kita maghuna-huna nga ang dako nga kaluwasan nga atong naangkon. Nga pinaagi niya na dili ta kapuyan sa pagtrabaho bisan pa sa atong mga earthly master na harsh tayo sa tuwa. Di kita mahimo nga musupol sila, di kita mahimo nga mo-reveal sa ila, di kita mahimo nga makatubag-tubag ka sa ila. Tungod ni ana nga kamaturan, our salvation. Our future inheritance. Kung puot pasabot ang inheritance, mapanunod. Kung sa pamilya, pananglitan, dato karon kayo ang imong ginikanan. Ikaw nga anak, ikaw ang musunod sa ilang mga kayamanan. Inherit. Ikaw ang makapanunod. So, remember our future inheritance. Pinumdumo nato kanunay, ang future nato, ang umaabot nato nga mapanunod. Ngayon sa man kana, ang kinabuhing dayon. Nga anak gani sa Peter sa iyang sulat sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ana siya na, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again, which is salvation, to a living hope, buhi nga paglaom, pinaagi sa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kana ang dapat nato inumdumon. Nga gipaon sa ta, manahimo nga born again, na paon sa ta nahimong naluwas ta, pinaagi sa kamatayon ni Jesucristo. Kana ang dapat nato pinumdumon mga kaigsuonan. Sa chapter 2, sa mga gyapon sa 1 Peter chapter 2 verse 10, ana sa dinhi gyapon sa iyang sulat. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kung sa ana Bisaya ana igsoon, ana si Apostol Peter diri. Sa mga early Christians. Sa verse 10, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. Ngano resulti man niya ni nga dili kamo katawhan sa Dios. Kay kaning mga Kristohanon nga iyang gipadadaan ang mga sulat, mga Gentiles ni, mga Hintil ni nga nagatibulaag sa punto sa Galacia o sa Cappadocia. Which is ang Hintil kita dili kita katawhan sa Ginoo. Kay ang katawhan sa Ginoo nga pinili kanadto ang mga Jew, ang mga Israelites. Busa, grabe yun ang ato dapat ng pagpasalamat tungod kay nahimo ta nga katawhan sa Ginoo, nga kaniadto dili ta katawhan sa Ginoo, o kaniadto wala ta kaluy sa Ginoo apan karon di kaluy-an nata. Munay dapat nato inumdumon nga pinaagi ana nga mga kamatuoran, our future inheritance makabot gyud nato. Sama sa gisulti ni Apostol kanina sa atong basa dito sa Colossians chapter 3 nga. Ana siyang wala ko
Musulti nakapot ko na kini. Apa nagpadayon ko na ning kamot. So Christians, padayon ta man ning kamot sa pagkinabuhi ni Kristohanon. Nga dili musalig nga ingon ta karon nga bago na kang binuhat, gimatarong na ta sa Dios, gibalaan na ta sa Dios, nga diha ato kutub nga di na ta man ning kamot. Nga mahimo na siya nga atong gi-abuse ang grasya nga gihatag sa Dios sa atoa. Mo na nga ang sunod na ang kalaglagan na nimo tungod kay gipasadan nimo, gi-abuse nimo ang grasya sa Dios. Sunod nga mga butang nga buhaton nato as a Christian, taliwala sa pag-antos, taliwala sa mga persecutions. Atong hinumdumon ang atong example. Kinsa man ang example sa atong kinabuhi. Isulti ang daan diya sa chapter 2 na si Jesu Kristo ang buhing bato. Siya ang atong pundasyon. Kung kahinumdum mo, kahinumdum ta mag-aksyon. Siya ang isulti dito sa Matthew chapter 7. Sa duha ka magtutugod sa panimalay. Hinumdum mo ato. Itong giingon dito. So ato nang basahon para klaro. Matthew 7. Matthew 7:24. Ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni atong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mo tuman ini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni atong balaya, natumba kini ug nagunog. Unsa may buot pasabot ni Jesus Christ kaning pagsulti niya? Kaning sambingayan ni aning pagtukod sa balay. Kita mao ang balay. Ang tao nakadungog sa pulong sa Ginoo. Muna yung giuna diri sa verse 24. Katong nakadungog sa gisulti ug nagtuman niini, may sama siya sa malamong tao, wise man. Nga nagtukod sa iyang balay sa bato. So ang giskutan diha nga bato si Jesucristo. Kung atong pundasyon, kung atong pagkatao gitukod nato diha kang Kristo, atong pundasyon nagsaligid ta kang Kristo Jesus. Unsa man kini gisulti diri? Panahon niya sa pagundak, unsa man yung mga bagyo, mga problema sa kinabuhi. Persecution. Mga pagbiay-biay sa Kristohanong pagkinabuhi. Mga problema personal. Mga problema bahin sa church. Mga problema bahin sa asawa, sa anak, vice versa, anak sa ginikanan. Mahimo nga mulahutay kita tungod kay kita nakaubok man ang atong pagkatao is founded kay Jesus Christ. Ug pasabot nga si Jesu Kristo gyud ang atong pundasyon. Si Jesus Christ ang atong foundation sa atong pagkinabuhi. Pero katong mga tao nga naminaw nakadungog sa pulong sa Ginoo, apan wala niya tumana, mo tong ingon niya nga sama siya sa buang-buang nga gitukod ang balay dito sa balas, siyempre kung magbaha ama tumpagin na siya. Sa marapon na ng kinabuhi sa Christian, kaya kung wala din mo gituman ang pulong sa Ginoo, paghampak mo niya sa mga problema, mga persecutions, mga suffering, may mo yun nga, magpalayo ka sa pagtuo. Di na ka magpadayo sa pagtuo. Kaya mo na rin ka, lisod ka, na po yung Kristuhan. Makayunta nga, sa una pa kung nagsimba, ako yung problema. Kalau nagsimba na ko, perting, dagan ang problema. Kung sa kanin, pagkapunta na ka. Tungod kay, wala ni mo yun na sukod. Wala ni mo masabti ang pulong sa gospel.
wala na to masabti ang pulong sa maayong balita. Nga ang punto yun diya sa gospel, pinakauna yun diya sa gospel, is deny yourself. Denial sa atong kaugalingon. I-deny na to atong kaugalingon. Nga bisan pa og ipasakitan kag maayo sa imong earthly master, dili ka mabagulgol, di ka mutubag, tungod kay nakabalog yun ka kung sa'y kamaturan. Gospel is denying yourself. Take up your cross and follow Jesus. Nga tanan mga problema nimo adlaw-adlaw, imo gyud ang idadon, imo gyud na siyang idadon ug mosulod ka kani sa Kristo. Nga bisan pag ibiyay ka sa imong agalon, magpadayon ka sa pagtrabaho, dili tungod kay nahadlok ka sa iya, which is naagid na dapat nga nakay pagtahod ug kahadlok sa iya, pero ang pinakauna gyud nimong punto or purpose nganong gibuhat nimo na tungod kay nagrespeto ka ug nahadlok ka sa Dios. So kana ang dapat nato inumdumon. Tulong nga inumdumon nato ikatulong. So atong hinumdumon ang pagbalik sa Ginoo. Sa pagbalik niya sa Ginoo, makita dito na ikaw sunugon, grabe na kay ka arrogant. Wala ka nito sa iyong earthly master, tungod kay ikapoy na ka. Wala na ka nito sa iyong employer sa trabaho, tungod kay na-promote na ka. Wala na ka nito sa iyong principal kay nitaas na kagranggo. O isang pag-usang ng anak ng mga example. Sa pagbalik sa Ginoo niya, makita ka ng anak ang gibuhat. Malipay ka siya. Kinsa may alaw ka na igsoon? Ang imong agalan o ikaw? Siyempre kita. Kita ang alaw ka anak kay kita ang nakabalo sa maturan. Dapat niya wala na ito ipadayon ang maayong buhat. Wala na ito ipadayon ang buhat nga Christian intended to do. Wala na ito na nabuhat. Napildita sa mga problema, napildita sa mga adlaw-adlaw ng mga pagsulay sa pinabot. So, ang pangunta na karon. Pangunta na karon. Kadto ang topic na ito. Ang sa itong topic na ito karon. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Ato na ba ni nga nakinabuhi? Nga mo subject ta sa itong earthly masters? Nga dili ta magtubag-tubag? Nga wala ta nangawat kung asa ta nagtrabaho karon? Nga wala ta nagtinapulan? Nga nag-subject yung ta, nagpailawang ta sa atong earthly masters? O kanapa nga pag kinaiya, nabanay dako kayong pagtawad kinasing-kasing bagit nato na ginabuhat. Are we submissive to our earthly masters? Our attitude toward hostile employer as a Christians, nakita na ba na sa atong natagusan? Kung asa ka nagtrabaho karon, nagkaingon na ba ang imong agalong nga kani Kristohanong yun siya? Kani nga estudyante Kristohanong yun siya? Kana ang empleyado Kristohanong yun siya? So kana ang atong dadon sa atong pagpanguli ng mga pangutana, reality sa kinabuhi, nga ang identity nato as a Christians na pabilin ba or nahimo siya na namansahan ang atong pagkakristohanon tungod sa atong pagkinaaya. So kana ang puta tumapuan ang pulong sa Ginoo this morning. Labing gamhanan ug balaan nga Dios na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ilo ami Ginoo sa among mga kalapasan, sa mga sala, sa mga disobedience nga gakabuhat dinamo adlaw-adlaw Ginoo, even sa among kaugalingon nga pamilya, ang pag-disobey sa among mga ginikanan, ang pag-disobey sa mga anak, ang pag-disobey sa mga authority, ang pag-disobey Ginoo sa mga employer, mga asawa ng buta, sa ilo ami ang Ginoo. Salamat sa reminder, salamat Ginoo sa pagpahimata kanamo
nga despite sa mga harsh nga mga employer namo, earthly masters, kinahanglan magpabilin mi nga submissive sa ila, gapabilin among respect, gapabilin nga humble mi, gapaubos mi, nga walay daotan nga dungog sa amoa. Lord, ang mga pag-ampo nga imuming padlungon, imuming disiplinahon, kung maabot man ang time nga makatubag kami sa among mga agalon. Kay kana Ginoo, nagpakita kami nga nag-rebellion mi Ginoo sa imo. Dili lang sa among earthly master kundi diya sa imo. Tungod kay sugo na nimo, kuman na nimo nung submit mi sa among earthly masters. Lord, akong mga pag-ampo amahan nga kining mga estudyante nga eskwela na ugma, ikaw Ginoo maghatag nila og heavenly knowledge and wisdom, mga financial nga panginahanglan ikaw magpatago Ginoo. Ug sa karon nga kongregasyon, ikaw na gyud ang mahibalo Ginoo, magpatubo sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Dalagon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat. Line E. Sige, so ako ang ginahami ang matag ko sa panitog. So, kana, nadungog na to ang bulong na ibatbat karon sa Bangisuon. So, kabalo ko nga mamauli ta nga balo na to ang kamatuoran. Balo na to ang mga pagtulunan nga ikinabuhi na to. Dili lang karon nga adlaw, dili lang kay naata diri karon nga Sunday, dili sa matag adlaw sa pagkinabuhi. Atong palingkamutan o tinguhaon na dili mapakaulawan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kana nga ang alan sa Ginoo dili maulawan pinaagi sa aro. Kun dili mahimo nung ma-honor pinaagi sa aton sa kinabuhi as employees, as students, as servant kung asa man ta gibutang sa Ginoo. So, as a response sa ato ang nalurong nga pulong, ato siyang awitan kay wala gyud kapareha ang ating Ginoo. Tinuod nga wala siyang katulad. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula
Let's pray. Amahan nga nalangit yung balay o may gumawang. Yes, Father, sa mga usapan. Nako kayo nga pagpasalamat sa imong kamaayo, sa imong kaluoy yung Ginoo nga imong gihatag ka namo. Kaya dili kami angay nga kaluyan tungod sa among pagka-faithfulness. Patungod sa imong kawas-awas ng gugma. Kaya walay paglubad, nakaabot kami Ginoo sa gugma, sa kaluoy, sa kaluwasan ng imong gihatag. Ginoo Diyos ng mga pagkampo ng kongregasyon. Ikaw ang patubok Ginoo sa pulong kailang nadunggan karon na makahatag Ginoo og kabaguhan sa matapusan o maka-entries sa among padayon pagpaningkamot nga may balaan diya sa mga tubangan. Sa mga nagtrabaho sa gobyerno, private sectors, mga magtutudlo na niya karon tumahan ang among mga kaubanan. Ikaw pagkanunay magapanalangin magauban kanila sa nila sa tibuhaton nga makita yun nga ang Kristo sa ilang kinabuhi nga mahimo nga mapasimungan ka Amahan tungod sa ilang pagkinabuhi as Christians nga dili mahimo nga mahugawan ang pulong nga Christians dili mahulaan ang imong balaan ng ngalan tungod sa among kinabuhi. Lord, ikaw na kita magpa-remind kung maabot man ang panahon nga ikapoy namin sa among pagpalabaho na makatubag kami sa earthly masters. Do remind us, Father God, nga mo-subject kami sa earthly masters. Sa mga trabahante, sa mga panimalay, sa mga house, mga helper, Lord, tabagin sila, tabagin sila na magkinabuhin ko yung gusto mo. Nga dilitan nga ay nasa trabaho na ilang mga amo, na ilang magal kung isang wala sila yung trabaho. Even sa mga estudyante, nga dili sila mag-cheat, dili sila mag-kopya para lang makapasal. Ipariman ka nila na isang hours, ang ilang instructor, ang ilang mga teachers, magpabiling nga magpauksan sila nga naang espiritu, kung pinangabalo sila na ikaw Ginoo ang ihatagan o lumog niya. Sa mga pagpapahuli karon Ginoo, dalang kalipay, dalang reminders, dalang pagtulungan sa matagkaroon niya. Kaya dili lang, karoon lang ako ni ikinabuhi nga Sunday. Kundi adlaw-adlaw na ako ni ikinabuhi Ginoo ang pagkamalaan. Adlaw-adlaw ako ikinabuhi ni nga mag-submit kami sa mga earthly masters, sa earthly authority Ginoo. Sa mga pagpapahuli Ginoo, ikaw magkauban, magkabulog yung Ginoo sa mga panginahanglan mo, physically, mentally, emotionally, o sa financial Ginoo, Espiritan Lord, ikaw na gawag mo sa ligan, nga mong panginabo, aning tanan. Tabangi kami, magtubog yung espirituhan ng Ginoo, nga sama kami Ginoo, sa mga tao, nga nagtukod sa balay Ginoo, nga diyagon ang pundasyon sa bato. Pundasyon Ginoo, nga si Jesucristo, nga sa pagkabot niya sa mga problema, pag-abot sa mga persecutions, mga discouragement, dili kami madalanan at tunod kay dako man ang among pagtulog magsalig sa mga promise na inihatag. Mauli kami Ginoo, dala ang kalipay nga gikan kanimo. 1 Peter, 2 Peter chapter 3 verse 18. Padayon Ginoo kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo manuluwas nga si Jesucristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. O, amen. Happy Sunday sa tanan. Amen. So, as a victory song, atong awiton ang magpabilin. Kristo ano, isang
you.